Hello, sound check. Hello mga kaindi, no? Okay. Hello, sound check mga kaindi. Dito po ako ngayon magla-live para po sa ating live streaming sa In Defense of the Truth, no? Pasensya na po kung wala pong live streaming tayo, gawa na merong technical problem po para sa ating channel, no? So samahan niyo po ako dito sa ating live streaming para po sa ating talakayan tungkol sa purgatorio. So mga kaindi, paki-shoutout lang po kung okay po yung ating sound para po sa maganda nating talakayan. Tayong isang viewer, paki-shoutout niyo po kung okay po yung ating sound o yung ating video, no? Dito po muna tayo pansalang magla-live streaming dahil meron pong konting problema doon sa ating live stream ng mga nakaraang araw, no? Medyo nagbigay ng streak ang ating YouTube at binigyan tayo ng konting kumbaga mali daw yung aming pagbibideo na bata dapat daw may kasama, no? Kaya medyo yung aming live streaming sa ating ay wala po, no? So walang audio ba? Okay, so sandali wait lang po kung walang audio, wait lang, no? Okay, so walang audio, no? Meron na, medyo mahina. Okay. Anong nangyari kaya dito sa ating no? Medyo mahina ba yung audio natin? Palalakasin natin. Ayan. Okay. Hello, sound check. Hello. Okay na ba yung audio natin? Malakas na ba yung audio natin? Hello, sound. Okay na ba yung audio natin? Mga akala ko YouTube, nasa FB pa. Okay na po ba yung audio natin mga kaindi bago po tayo magsimula? Para po tayo ay magtuloy-tuloy. Magandang hapon dito, Mel, no? Salamat. So paki-check po kung okay po yung ating kasi medyo meron pong problema kami sa YouTube. Kaya pansamantalang hindi po kami binigyan ng pagkakataon ni YouTube na makapag-live, no? Baka pansamantala lang po 'yun, no? Medyo nagkaroon daw kami ng konting dahil nakapag-live kami ron ng bata na hindi pala pwede pag hindi accompanied ng isang adult, no? So okay naman po ba yung ating signal? Okay? Medyo mahina yung audio, no? Siguro yung audio gawa siguro yan ng ating tawag dito? Gawa ng ating yung signal, no? Okay, no? Magandang hapon, bro. Na. So maraming salamat, no? So okay na yung audio natin, no? Okay, no? Maglakas na po ba bago po tayo mag-umpisa? So unang-una, bago po ang lahat, maraming salamat na kahit dito po sa aming In Defense of the Truth page ay nakasunod po kayo at patuloy na tumatangkilik sa ating channel, no? Maraming salamat po. Sa susunod na mga araw, kapag inaprubahan na tayo ng YouTube, na doon na tayo uli magkikita-kita. Pansamantala lang po ito, no? So maraming salamat. Ngayon po ay October 31. Mga ilang oras na lang po ay ipagdiriwang na natin yung araw ng ating mga banal, no? Mga banal, no? All Saints Day, no? All Saints, bukas po ng October 2 ang All Souls Day, no? November 1 po ay also araw ng mga banal, no? Marami po tayong banal, no? Hindi lang po 10,000, no? Yung mga kanonisadong santo natin, sila po yung may mga feast day, no? Araw-araw na pinagdiriwang ng kapistahan ng kanilang kamatayan, no? Kaya meron po tayong mga non-canonical saints din, no? Hindi natin alam, baka yung ating mga kamag-anak, yung ating mga kapamilya ay nandoon na sa piling ng Diyos at kasama ring nagdadasal para sa atin at sa mga yumao natin na nangangailangan ng panalangin doon sa kanilang kinalalagyan sa purgatorio upang sa kanilang paglilinis ng kanilang kasalanan, no? So napakaganda po, no? So mga kaindi, maraming salamat sa inyo, no? At saka thank you very much din po, no? So samahan mo po niyo po ako
para po sa ating live streaming dito. At thank you very very much po sa lahat ng mga taong patuloy na nagbibigay sa atin ng material, spiritual, financial na pangangailangan. Hindi ko na po i-mention ang kanilang mga name, no? Salamat po sa inyo. Ipagdasal din po natin ang lahat ng mga frontliners at ang lahat ng mga OFW natin, ng mga kababayan sa iba't ibang panig ng daigdig. Lalo-lalo na yung nangangailangan ng kanilang kagalingan, no? Maraming salamat mga ka-indi, no, sa inyong panalangin kay sis Kuo, no, Margie Kuo, no, na yung cancer na kanyang nasa kanya ay sabi ng doktor wala na daw po, no. No, praise God. Dahil po sa tulong ng inyong panalangin kay ating kapatid na Margie Kuo, pinakinggan ng Diyos ang ating kahilingan, ang kanyang kagalingan na yung cancer sa kanyang lalamunan ay mawala. Nawala po, nagulat yung doktor, wala na po siyang makita ang findings. Ganyan po ang nagagawa ng sama-sama nating panalangin, no? Patuloy po natin silang ipagdasal. Ganda po si Sis Neng B, Kinone, si Mitzi, nangangailangan ng mga panalangin. Ganon din si Sis Chris Billaw, si Chris Velasco, at saka si Sister Evelyn Buenaflor. Ganon din sa lahat ng mga taong nangangailangan ng awa, kagalingan para sa kanilang lahat. Sa sama-sama nating panalangin para sa kanila ay pinakikinggan ng Diyos ang ating mga kahilingan para sa kanila, no? Maraming salamat sa inyo na hanggang dito sa ating In Defense of the Truth page ay kasama niyo po. Dito po muna tayo magla-live. Pwede po dito, no? I-upload na lang po natin sa ating YouTube. Gawa ng meron po daw kaming nalabag na protocol ng YouTube. Kaya pansamantalang hindi po muna tayo makakapag-live doon. Pero ma-upload din po at mapapanood niyo rin po ito sa ating YouTube channel, no? Maraming salamat na hanggang dito ay patuloy niyo po kaming sinusubaybayan, patuloy niyo po kaming sinasamahan, at maraming salamat po sa mga tao, no? Sa mga taong patuloy na nagbibigay ng kanilang suporta, financial, material sa ating channel at page. Salamat sa inyo, no? Hindi ko na po i-mention ang inyong pangalan dahil si Lord na po ang magbabalik ng siksik, liglig at umaapaw pa. So ito pong video na to ay pag-aari ng In Defense of the Truth YouTube channel at page, no? Salamat po sa inyong lahat. Samahan niyo po ako sa araw na ito tungkol sa ating talakayan sa purgatorio, no? Napakaganda po ito. Panahon po ngayon ng panalangin natin para sa mga departed souls natin, no? Hindi lang po ngayon, kundi sa mga araw-araw na panalangin, ipanalangin po natin sila, no? Magbibigay po ako ng iba't ibang extra reference, no? Hindi lang po Bible reference, kundi extra biblical reference, no? Even ang Quran naniniwala sa purgatory. Hindi lang purgatory ang tawag nila, no? Even ang Quran, no? Gaya ng sinabi ng ating mga kaibayo sa pananampalataya, gamit yung mga yung sulat daw ni Rizal, hindi raw naniniwala si Rizal sa purgatorio, at wala daw sinabi si Rizal na siya naniniwala. Gaya ng sinasabi ng ating mga kaibayo, mali po. Nandito po yung ginagamit nilang libro na hindi raw naniniwala si Rizal, no? Meron po akong No Limit Tangere. Naniniwala po mismo si Dr. Jose P. Rizal na mayroong purgatorio at mayroong indulhensya para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Tunghayan niyo po ito. Even ang ating mga church father, they believe in purgatory para sa mga kaluluwa sa mga even ang mga extra biblical non-canonical gospel, meron din po tayo rito. Even ang ating catechism at iba pa, no? Tunghayan niyo po ako at ate pong ilalahad ang tungkol sa purgatory, no? Tayo pong mga Kristiyano ay naniniwala na mayroong tinatawag na purgatory. Susuot ko na po yung aking salamin, no? So unang-una po, itong ating mga kaibayo sa pananampalataya, laging lang kina-counter na wala daw purgatorio sa Bible, no? Unang-una, kung gusto niyo mabasa yan, no, bumili po kayo ng La Sagrada Biblia. No, letra por letra doon sa unang Pedro chapter 3 verse 19, no? Nandoon po sa La Sagrada Biblia, letra por letra purgatory. Yan, kung gusto nila ng letra por letra, no, nandoon po.
Okay, so ano ba ang purgatorio, no? Bakit mayroong purgatorio? Dahil po sa habag at awa ng Diyos na ang kanyang biyaya ay ibigay doon sa mga tao na ang kasalanan ay hindi hahantong sa kasalanang kamatayan. Merong kasalanang hahantong sa kamatayan at merong kasalanan na hindi hahantong sa kamatayan. Yan ay sinasabi ng 1 John chapter 5, no? Kaya po nagkaroon na yun ng purgatorio. Mayroong kasalanang hahantong sa kamatayan at mayroong kasalanang hindi hahantong sa kamatayan. Saan po natin mababasa yan? No? Ito po, tingnan po natin dito sa sinasabi ni Apostol St. John sa kanyang sulat unang Juan chapter 5 verse 16. Ito po ang sabi, no? And the following verse, sabi rito, kung makita nino man na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang hindi hahantong sa kamatayan, ipanalangin niya ang kapatid na iyon, no? Ang kapatid na iyon sa Diyos na magbibigay sa kanya ng bagong buhay, no? Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi hahantong sa kamatayan. May kasalanang hahantong sa kamatayan at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sino mang gumagawa nito. Bakit? Dahil ang kasalanang hahantong sa kamatayan, ang kaparusahan po niyan ay yung tinatawag nating damnation doon sa sinatawag ng ating mga kaibayo na dagat-dagatang apoy. Yan po yung ikalawang kamatayan na hahantong ang kasalanan mo na ginawa mo na tinatawag natin hahantong sa kamatayan ang kasalanan, yung tinatawag nating mortal sin, doon po yon yung tinatawag nating impyerno. So saan naman po itong kasalanan na hindi hahantong sa kamatayan? Hindi naman ang sabi ng Biblia na binasa natin, ito ay kailangan nating ipanalangin, no? Ipanalangin. Ano pa ang sabi? Ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan, ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayan. So, no, ang lahat ng gawing di matuwid kasalanan, ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayan. Anong kasalanan yon? Yun po yung tinatawag ng ating doktrina at katuruan ng simbahan, yung tinatawag nating venial sin, na yun ang nililinis sa purgatorio upang tayo ay makapanahan at makapasok sa buhay na walang hanggan. Kaya meron tayong prayer for the dead, no? Napakaganda po. Mayroon tayong prayer for the dead. So ngayon, ano ba ang purgatorio? Bakit nagkaroon ng purgatorio? Ang purgatorio po, yan po ang ng biyaya, habag at awa ng ating Panginoong Diyos. Ito po, ano ba ang purgatorio? Kung titingnan po natin ang kahulugan nito, ang sabi po dito ay ganito ang mababasa, no? Basahin natin. Purgatorio, no? Sabi rito, sa Latin tinatawag itong purgationem peccatorum, no? No? Nasa Hebrew chapter 1 verse 3, tingnan niyo sa Latin Vulgate ninyo, no? Tinatawag itong purgationem peccatorium. Ayan, sa Hebrew chapter 1 verse 3 ng Latin Vulgate, kung gusto niyo makita yan, no? Sabi dito, ang purgatorio sa Greek naman tinatawag itong katarteryo. Ayan, no? Sa Greek, katarteryo, no? Sabi dito, ano ba ang purgatorio? State or place in which souls are purified after death from venial sin by suffering, no? Spiritual purification of fire. Ayan, no? Paglilinis sa apoy, no? Sa apoy, no? Ang bawat isa, sabi nga ni Jesus, ang bawat isa ay dadalisayin sa apoy, no? Nasa Biblia po 'yan, no? Sabi ni Jesus, basahin natin, no? Ito po. Basahin po natin na ang bawat isa ay dadalisayin, no? Dadalisayin sa apoy, sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Kung meron po kayong Biblia, no? Sa Marcos chapter 9 verse 49, sapagkat ang bawat isa'y dadalisayin sa apoy. Bakit kinakailangan nating dalisayin sa apoy? Dahil mayroon tayong mga kasalanan na hindi hahantong sa kamatayan, kinakailangan dalisayin tayo, linisin, no? Sa ibang termino, yung tinatawag nating purification, no? Purification, purgation, no? Napakaganda po ng ating pananampalataya. Mayroon po tayong purification, yung binyal na ating na nagawa, at yung pong mga mortal sin na hindi napagsisihan at kailanman hindi tinanggap ang awa at habag ng Diyos, yun po ang magiging dahilan
para po sila ay maparusahan doon sa walang hanggang dagat-dagatang apoy, no? Ano ba ito, no? Sabi ng ating ecclesiastical language, the state or the abode of temporary punishment for those souls who, having died in the states of grace, are not entirely from the venial sins, or have not yet fully paid the satisfaction due to their transgression. It is not a state of positive growth in goodness and in merit, but of purification affected by suffering. Ayan, no? Yan po yung ating kahulugan sa ating simbahan, yung tinatawag nating purgatory, no? Sa Latin, tinatawag ang purgatory na, yung ginabi ko nga, no? Purgare, no? To make clean, to purify, no? In accordance with the Catholic teaching, it is a place or conditional of temporal punishment for those who, departing this life in God's grace, are not entirely free from venial faults or have not fully paid the satisfaction due their transgression. No? Napakaganda, no? Mababasa po yan natin doon sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 11030. Sabi, all who died in God's grace and friendship but still imperfect purified are indeed assured of their eternal salvation, but after death they undergo purification so as to achieve the holiness necessary to enter the joy of heaven. Catechism of the Catholic Church, paragraph 1030. No, masalamat po, nandito kayo lahat, no? Ano ba ang doktrina at aral ng simbahan ng paglilinis ng kapatawaran ng ating mga kasalanan sa kabilang buhay, no? Meron pong binigay ang ating Panginoong Hesus, sabi doon sa Mateo 12:31-32. Sabi niya, no? Sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin. Ngunit ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin maging sa kapanahong ito at sa panahong darating, no? Ano yung interpretation ng ating mga early church father doon? Sabi ni Saint Gregory sa kanyang comment, in this sentence, doon sa sentence na binasa ko, Mateo 12:31-32, it is given to understand that many sins can be remitted in this world but also many in the world to come. Duhas, no? Napakinggan mo, no? Na mayroong kapatawaran ng kasalanan doon sa kabilang buhay ayon sa ating mga church father doon sa Mateo chapter 12 verse 31-32. Meron. Ano yung pinatatawad doon? Yung po yung mga venial sin na nagagawa natin na nililinis tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan dahil wala pong namatay na mortal sin na pinapasok sa purgatorio, sa langit, no? Wala rin pong namatay na mayroong mortal sin na hindi napagsisihan at inilalagay sa purgatorio para malinis, no? Ang nilalagay lang po doon yung mga minor o yung mga venial sin na nagagawang kasalanan. Wala pong na nakakarating sa purgatorio. Ang kinahihinatnan po ng turo ng ating simbahan, ang kinahihinatnan nila kapag ang mortal sin ay hindi napagsisihan, doon po sa eternal damnation o yung tinatawag nating impyerno. Actually, yung ating mga kaibayo, lalo-lalo na yung mga Protestant, hindi sila naniniwala sa purgatory. Wala daw purgatory, no? Pero meron silang pinaniniwalaan, yung tinatawag nating intermediate state. Tanong mo kung saan yung intermediate state, no? Hindi nila magamit yung salitang purgatorio, but they believe in the intermediate state. Yun din yun. Binago lang nila yung terminong purgatorio, pero yung intermediate state ang kanilang ginagamit. Natatawa nga ako doon sa aking kadibate doon sa Luneta na pastor, sabi ko, hindi sila naniniwala sa purgatorio, ang topic namin ay purgatorio. Tinanong ko siya, pastor, anong ginagawa nyo doon sa mga miyembro nyo na mayroong alagang worm o doon sa kanyang tiyan? Sabi niya, pinipray over daw nila. Sabi ko, lumalabas naman ba yung worm? Hindi siya nakasagot. Ayaw niyang gamitin yung salitang purgahin dahil lalabas na naniniwala siya sa purgatorio, no? Wala pong ganon, Mars. Okay, ano pa, no? Ito po yung ating CCC tungkol sa turo ng ating simbahan. Binasa ko na po yung paragraph 1030,
Yung 10:31 naman, ito. The church gives the name purgatory to the final purification of the elect, which is entirely different from the punishment of the damned. The church formulated their doctrine of faith. Okay, so nawala po yung signal natin. Pasensya na po kayo, no? Baka paparating na po yung bagyo. Wag po kayong mag-alala. Kahit po mahina yung ating signal, tuloy po tayo, no? Nawala po yung ating signal, no? Sabi dito, the church give the name, sabi, the church formulated the doctrine of faith of purgatory, especially of the Council of Florence and Trent. The tradition of the church by reference to certain texts of scripture speak of a cleansing fire, no? Hindi po inimbento kung hindi dinefine. Ibig sabihin ng dinefine, pinagtibay na mayroong ganoong intermediate state o yung tinatawag na purification process during the early Christian church. Totoo po yun. Kaya nag-define ang simbahan at tawagin itong purgatorio dahil ito ay tinatawag na purification process. Hindi po yan inimbento ng simbahan. Kung hindi i-define po ng simbahan ang kahulugan ng ibig sabihin ng purgatorio, no? Sabi nga dito, as for certain lesser faults, we must believe that before the final judgment, there is a purification fire. He who is truth says that the whoever uttered blasphemy against the Holy Spirit will be pardoned neither the age to come. From this sentence, sabi dito, we understand that the certain offenses can be forgiven in this age, but certain others in the age to come, no? Meron bang pagpapatawad doon sa kabilang buhay, no? Yun po yung mga kaluluwa ng mga nakagawa ng venial sin dahil sa habag at awa ng Diyos, nandoon po yung tinatawag nating purification process, no? Nandoon po. Hindi po yan imbento ng simbahan. Mayroon pong matibay na batayan yan sa Biblia, no? Okay, ito na po. Sabi naman po dito ng ating katesismong Pilipinong Katoliko, para po mas maganda ay Tagalogin po natin, no? Pasensya na po kayo kung medyo nawawala po yung ating signal. Sabi dito, purgatorio, no? Sabi dito, no? Na ating CCC, kung meron po kayong CCC Tagalog dyan, nandito po. Sa 2070 paragraph, sabi dito, nakabatay ang doktrina ng simbahan sa purgatorio na isang kalagayang pangkatapusang paglilinis, no? Purification process. Higit sa lahat, sa matandang kaugalian ng pag-aalay ng panalangin para sa mga yumao, no? Isinasagawa ito, mamaya po, pagdasal din po natin sila. Sabi daw, higit sa lahat, sa matandang kaugalian ng pag-aalay ng panalangin para sa mga yumao. Isinasagawa ito upang dalisayin sila at tanggapin sa langit. May sinasabi ang banal na kasulatan hinggil sa mga nabanggit na panalangin para sa mga yumao. Yung kay Judas Macabeo chapter 2, 2 Macabeo chapter 12 verse 45. Ginawa niya ang paghahandog na iyon upang ang pagkakasala ng mga matay na ito ay patawarin. No? 2 Macabeo chapter 12 verse 45. Meron talagang prayer for the dead. Yan po yung ginagawa natin, lalo na mamayang madaling araw o mamayang gabi. Pwede po natin silang ipanalangin. Ganon din yung mga kapatid natin sa kaibayong pananampalataya na hindi naniniwala sa purgatory. Ipagdasal din po natin sila, no? No, isama po natin sila. Gayon din, hinggil sa apoy na nakapagpapadalisay, nakasasad sa kasulatan, maliligtas siya lamang ay parang nagdaan sa apoy. Sa unang Korinto chapter 3 verse 15 po yon. Yung sinabi doon ni Apostol San Pablo, no? Basahin po natin sa unang Korinto, no? Ito po yung nakalagay doon. No? Maliligtas siya pero para siyang nagdaan sa apoy. Basahin natin. Sa unang Korinto chapter 3 verse 15. Sabi dito, sabi dito, abing ganun. Ngunit kung nasunog naman, mawawalan siya ng gantimpala, gayon man maliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Kaya ngayon sinabi ko doon sa sinabi ni Jesus, no, ang bawat isa ay dadalisayin sa apoy, no? Maliligtas siya, pero para siyang nagdaan sa kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Yun yung tinatawag natin purification process, no? Napakaganda. Tuloy natin. Ganon din sa unang Pedro, no? Tingnan natin sa unang Pedro. Sabi dito sa unang Pedro, take out niya po, no? Pwede niyo po itong gamitin, no? Sa ating pagdepensa. Unang Pedro chapter
1 verse 7. Basahin natin dito, no? Napakaganda po. Ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Yes. Doon natin malalaman kung ang purong ginto ba ay purong ginto, ang ginto ba ay puro kapag ito ay dinadalisay sa apoy. Gayunman, ang inyong pananampalataya na higit mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon ay papupurihan, dadakilain at mararangalan sa araw na mahahayag si Jesucristo. No? Yung ating pananampalataya, dinadalisay po yan sa apoy, yung tinatawag nating purification process, no? Tuloy po natin. Parehong pinahihinahon at ipinapahayag ng mga konsilyo ng simbahan tungkol sa partikular na paghuhukom. Pinahihinahon ito sa pamamagitan ng pagpapayapa sa labis na pagsamba sa mga tilamsik ng kasakiman at kasalanan, kahit sa buhay ng mga taong bukas palad at mapagmahal. Subalit, pinatitibay din ng turo tungkol sa purgatorio ang diin ng partikular na paghukom sa radikal na hinihingi ng kaligtasan. Hindi ito isang usapin tungkol sa pagkakamit ng pinakamababang pasadong marka sa Diyos na di pumapansin sa mga nalalabing mumunting kamalian. Sa halip, nararapat dalisayin maging ang mga mumunting pagkakamakasalanan upang makamtan ng mga pinagpala ang buhay na walang hanggan at mapuspos sila ng liwanag at pag-ibig ng Panginoon. Hindi natin nalalaman kung sa loob ng proseso ng kamatayan mismo o sa ibang paraan nagaganap ang proseso ng paglilinis na ito, sapagkat parehong ang mga proseso ng kamatayan at paglilinis ay kubli sa ating makalupang paningin. Kaya nga ito yung tinatawag na purification process o yung tinatawag nating spiritual by fire, no? Cleansing by fire, no? Meron bang matibay na batayan na mayroon bang spiritual cleansing fire sa Biblia? Meron po ba? Meron po. Kung meron po kayong Biblia dyan, basahin niyo po. Ito po, ayon dito sa Biblia na ito, basahin natin mga kaindi, no? Nandito po sa Isaiah, no? Sa Isaiah po, no? Sa Isaiah chapter 4, no? Basahin niyo po. Isaiah chapter 4 verse 4, no? Meron pong purification by fire. Basahin natin yung Isaiah. Ito po ang sabi ni Isaiah, no? Napakaganda po nung tinuran dito ni Isaiah. Basahin natin. Isaiah 4:4. Sabi dito ni Isaiah. Sabi dito, when the Lord shall have washed away the filth of the daughter of Zion, and he shall purge, nandito yung salitang purge, no? Purge the blood of Jerusalem from the midst thereof by the spirit of judgment and by the spirit of burning. Pagkat huhugasan ng Panginoon ang karumihan ng mga anak na babae ng Sion at lilinisin ng dugo ng Jerusalem sa gitnang bayan sa pamamagitan ng kaluhatulan at sa pamamagitan ng bisa ng pagniningas. Mayroong spiritual burning purification. Isaiah chapter 4 verse 4, no? Napakalinaw po niyan mga kaindi, no? Kaya sa panahon natin ngayon, mamaya sasapit ang alas 12 ng gabi, no? Huwag po tayong makikijoin doon sa tinatawag nating trick or treat o yung Halloween na mga nagsusuot ng mga nakakatakot. Hindi po turo ng simbahan yan. Bukas po magla-live po ako at makikita niyo po bukas dito rin sa In Defense of the Truth page si Ed Iskalawag, no? Makikita nyo rito si Ed Iskalawag para po ipaunawa sa inyo ang kahulugan ng Halloween at ano po ba at saan nag-originated ang Halloween na iyan. Bukas po si Ed Iskalawag po ang inyong panauhin dito sa In Defense of the Truth page about sa mga multo, mga katatakutan, yung mga maligno, yung mga tikbalang, mga duwende. Tatalakayin po natin yan sa pamamagitan ni Ed Iskalawag. Ngayon po, panahon po para magnilay tayo at para po tulungan natin ang ibang mga kaluluwa sa purgatorio na nangangailangan ng awa at habag, no, para sa kanila. Sabi rito, meron ba? Meron. Okay. Kung babasahin natin yung tinatawag nating Ephesians chapter 4, no? Ephesians chapter 4 verse 8 to 9. Ito. Tingnan mo kung saan galing to. Ito ang magandang talata na magagamit. Ephesians chapter 4 verse 8
to 9. Pakinggan na ito ang sabi dito, no? Tingnan nyo. Kaya't sinabi niya, nang umakyat siya sa taas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. No? 9. Ngunit ito umakyat siya, ano ito? Kundi siya'y bumaba rin naman sa mga dakong kailaliman ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat at sa kaitaasan ng buong kalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. No? Sabi nga sa English, no? Wherefore he said, when he ascended up into high, he led captive into captive and gives unto men. Now that he ascend with his bat, he also descended first into the lower parts of earth. No, bumaba daw siya doon sa lower parts of earth at nagdala siya ng mga bihag, ng maraming pagkabihag doon sa langit. Ayon sa Ephesians. Saan siya yung pumunta na yun? Saan siya bumaba? Kung babasahin nyo yung kanyang binabaan na yon, yan sa tinatawag natin na lower part of earth, ayon sa English, basahin po ninyo yung unang Pedro chapter 3 verse 18 to 19. Nandoon po yung mga naghihintay sa panahon na yon, no? Binigyan niya ng kaloob yun at kanyang siya'y umakyat, nagdala siya ng bihag ng pagkabihag. No, pinalayaan niya yung mga bilanggo doon sa kulungan na yon, sa lower part of earth na naghihintay sa kanyang muling pagkabuhay at dinala niya itong pagkabihag doon sa langit. Nagdala siya ng maraming pagkabihag at kanyang binigyan ito maging ang mga masuwail, no? So, nandoon po. No, saan yun? Wag mong sabihin sa impyerno yun. Dahil sa impyerno, wala ka ng chance para makalabas pa roon. At wala ka ng chance dahil yan po ay yung tinatawag nating internal damnation. Meron pong paglilinis sa kabilang buhay at dito pa rin po sa lupa may paglilinis na rin po ng kasalanan na natatanggap tayo sa pamamagitan ng plenary at ng partial indulgence na wala sa kaibayo natin. Kaya nga napakaganda po ng isang Kristiyanong Katoliko na naniniwala at tumutugon sa mga aral at paniniwala ng ating simbahang Katoliko, no? Ito po, no, sa Isaiah chapter 6 verse 1 to 7, may paglilinis po ng kasalanan dito pa rin sa lupa, no? Kaya rin dun sa kabilang buhay. Ito, sabi dito, sa Isaiah 6:1-7, no? Sinabi ko, kawawa naman ako sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Pagkatapos may isang seraping sumipit ng baga mula sa altar at lumipad patungo sa akin. Dinampi niya ang baga sa aking mga labi at sinabi, ngayong naidampi na ito sa iyong mga labi, pinatawad na at nilinis na ang iyong mga kasalanan. Mayroong paglilinis ng kasalanan dito pa rin sa ibabaw ng lupa at maging sa kabilang sa kabilang ibayo, no? Ano 'yun? Anong prueba ron? Okay. Ito naman ang prueba, no? Itong si Josue, pinakapunong pare, no? Patay na to, no? Napatawad din ang kanyang kasalanan doon sa kabilang buhay. Tingnan mo, no? Zacarias chapter 3 verse 1 to 5, no? Sabi dito, nakatayo si Josue sa harapan ng anghel at ang suot ay maruming damit. Sinabi ng anghel sa mga naroon, hubarin niyo ang gulanit niyang kasuotan. Bumaling siya kay Josue at sinabi, nilinis na kita sa iyong kasamaan at ngayon bibihisan ng magarang kasuotan. Bumaling muli ang mga anghel sa kanyang mga inutusan at sinabi, suotan niyo siya ng malinis na turbante. Ganyan nga ang ginawa nila at binihisan sila ni Josue habang nakamasid ang anghel ni. Si Josue po ito yung punong pare na namatay, no? At ito po ay nililitis doon sa harapan ng Diyos. Ang humuhusga dito ay pinaakusahan siya ni Satanas, no? Pero anong sabi ng Diyos? Bihisan siya at ang kanyang mga kasalanan ay nilinis. Basahin natin, no? Ito yung sa Zacarias, no? Zacarias chapter, napakaganda ng usapan dito, no? Basahin natin. Sabi rito, okay, dumaan pong eroplano, pasensya na po kayo. Sabi rito, no? At ipinakita niya sa akin si Josue na pangulong paring saserdote, no? Punong saserdote, punong pare na nakatayo sa harap ng anghel ng Panginoon, nakatayo sa kanyang kanan upang kanyang maging kaaway, no? Pinararatangan yung punong paring si Josue, no? Sa harapan ng Diyos, nandoon na sila sa hustisya ng
ng kasalanan ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, sawayin ka nawa ng Panginoon o Satanas. Oo, ang Panginoon na pumili ng Jerusalem ay sumaway nawa sa iyo, di baga ito'y isang dupong na naagaw sa apoy. Si Josue nga ay nabibihisan na maruming kasuotan at nakatayo sa harapan ng anghel. At siya'y sumagot at nagsalita sa mga yaon na nakatayo sa harapan niya at nagsabi, hubarin ninyo ang maruming suot sa kanya at sa kanya'y kanyang sinabi. Okay, nawala po yung signal. Basta tuloy-tuloy lang po to. Sabi dito, okay, pakinggan natin. Sabi dito sa ang sabi dito, no, ulitin po natin, no, yung ating babasahin. Napakaganda po, no. Si Josue na bibihisan na maruming kasuotan, ibig sabihin yung kanyang pagkatao, no. Sa Josue chapter 3, Ezekiel, no, Ezekiel chapter 3 verse 1, basahin natin para makita natin. Sabi dito, no. Sinabi sa akin Ezekiel, no, Zacarias pala, sorry. Zacarias chapter 3 verse 1 hanggang 5. Sabi dito, ipinakita sa akin ni Yahweh ang pinakapunong paring si Josue na nakatayo sa harapan ng anghel ni Yahweh. Siya ay pararatangan ni Satanas na nooy nasa kanyang kanan. Sinabi ng anghel ni Yahweh kay Satanas, hatulan ka nawa ni Yahweh, Satanas. Hatulan ka nawa ni Yahweh na pumili sa Jerusalem. Ang taong ito ay gaya ng isang patpat na inagaw sa apoy, no? Inagaw sa apoy si Josue, no? Bakit? Nakatayo si Josue sa harapan ng anghel at ang suot ay maruming damit. Hindi ito yung literal na damit, yung kanyang pagkatao, no? Yun ang ibig sabihin nun. Sinabi ng anghel sa mga naroon, hubarin ang gulanit niyang kasuotan, bumaling siya kay Josue at sinabi ng Diyos, nilinis na kita sa iyong kasamaan at ngayoy bibihisan ng magarang kasuotan. See? Bumaling muli ang anghel sa kanya, mga inutusan at sinabi, suotan niyo siya ng malinis na turbante. Gayon nga ang ginawa nila at binihisan sila habang nakamasid ang mga anghel ni Yahweh. Mayroong purification of sin sa kabilang buhay. Ayan ang prueba. Patay na dito si Josue, no, yung pinakapunong pare. So nakita natin, no, na mayroong purification of sin, no? Nililinis tayo, binibihisan tayo ng Diyos. Ayon sa sinabi niya, ang bawat isa ay dadalisayin sa apoy. Kung ang iyong kinaanibang reliyon at hindi naniniwala sa purification of sins, kawawa ka dahil isa na lang ang alam mong destination na pupuntahan mo. Maliit ba ng kasalanan mo o malaki? Kawawa ka, no? Sabi nga ni Isaiah, kawawa naman ako, no? Pero nilinis si Isaiah ng Diyos sa kanyang kasalanan, no? Napakalinaw. Ano pa ang probe na mayroon pong purgatory, no? Ito po. Okay na. Ito po. Sabi doon sa Mateo, ito yung sabi ni Jesus na kanyang parable, no? Mateo chapter 5 verse 25 to 26. Kung may ibig magsakdal sa iyo, makipag-ayos ka agad sa kanya bago ka makarating sa hukuman ang iyong kaso. Kung hindi ay dadalhin ka niya sa hukom at ibibigay ka nito sa tanod at ikukulong ka naman sa bilangguan, no? Tandaan mo, si Jesus pumunta sa mga espiritong nakabilanggo, no? Unang Pedro 3:19, no? At ikukulong ka naman sa bilangguan. Tandaan mo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-huliyang sentimo na dapat mong bayaran. No, hindi ka palalabasin doon sa bilangguang iyon, sabi ni Jesus sa kanyang parable, hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing o sentimo. Saan lugar yun? Huwag mong sabihin sa impyerno mayroon pang salvation, wala na. Mayroon pong purification process at dando doon yung awa at habag ng Diyos. Mapalad tayong mga Katoliko na naniniwala na mayroong purgatorio, no? No? Kaya nga sabi siya, mga espiritong nakabilanggo, pinuntahan ni Jesus yun, no? Sa 3:18 to 20, no? Sapagkat si Kristo walang kasalanan ay namatay ng minsan, 3:18, 19 to 20. Kung babasahin nyo, harap kayo sa Diyos, siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Kanyang pinakawalan yung mga espiritong nakabilanggo. Ang sabi ni Jesus sa Mateo 25, di ba? 26, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing o sentimo. Saan yon? Sa kabilangguan, no?
Baka ibilanggo ka ng hukom. Tandaan mo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kaliit-liitang kusing. Saang lugar yun na mayroong paglilinis o babayaran, no? So, napakalinaw po ng mga pinapasage o mga pasahe o passage sa Bible na mayroon talagang purification of sin o yung tinatawag nating purgatorio, no? Itong ating mga kaibayo sa pananaw gumagamit po ng mga sinasabi daw ni Rizal. Si Rizal daw po ay hindi daw naniniwala sa purgatorio, no? Pakulo po nila yan, lalo-lalo na yung mga ibang sekta, hindi na natin i-mention na ginagamit yung sinabi daw ni Rizal. Even si Rizal hindi naniniwala sa indulensya at hindi naniniwala sa purgatorio. Wala daw paniniwala si Rizal. Ito po yung libro ni Rizal, no? Noli Me Tangere, no? Si Dr. Jose Rizal po ang sumulat nito. No? Ito po ang paniwala ni Dr. Jose Rizal, no? Basahin po natin kung sinasabi ng ating mga kaibayo na si Rizal daw ay hindi naniniwala sa purgatorio. That is wrong. Ayon po dito sa Noli Me Tangere na sinulat ni Dr. Jose Rizal, no? Ayan, no? Jose F. Rizal po. Ayan, Jose F. Rizal, no? Siya po yung author nito. Ang sabi dito, sa page 61 po ito ng ito po, kung meron po kayong ganitong No Limit Tangere, nasa page 61 po yung sinasabi sa about purgatorio ni Rizal. Ito po ang sabi ni Rizal. Ano ba ang binabasa ninyong iyan? Tanong naman ni Tasio. Ito si Pilosopong Tasio. Ito po si Dr. Jose Rizal. Matalino po itong si Pilosopo Tasio, no? Siya po si Dr. Jose Rizal sa katauhan po ni Pilosopo Tasio dito sa No Limit Tangere, no? Pinag-aralan po ito ng third year, no? Third year ya po ito, hindi ako nagkakamali, o fourth year, no? Elfili yata yung third year o yung fourth year yung No Limit Tangere, no? Ito po ang sabi ng No Limit Tangere at sulat mismo ni Rizal at mismong si Pilosopo Tasio na nagpapatotoo as Rizal na may purgatorio sa kanyang panulat sa No Limit Tangere. Ito ngayon ninyo, no? I-take note niya po ito. Sabi ni, ano po ba ang binabasa niyong iyan? Tanong naman ni Tasio, ang librong hawak na nag-iimbita. Tungkol po sa mga hirap na tinitiis na mga banal na kaluluwa sa purgatorio. See? Si Rizal po ang nagsulat nito, no? Tungkol po sa mga banal na kaluluwa sa purgatorio ang nakatinging sagot ng tinatanong. Sus, sabi niya, palagay ko'y sobra ang talino ng sumulat niyan. So, talaga naman sobrang talino si Rizal, no? Bulalas ni Pilosopong Tasio. Si Rizal po, si Pilosopong Tasio. No? Sabi rito, no? Bulalas ni Pilosopo Tasio. Okay. Sus, palagay ko'y sobrang talino ang sumulat niyan, bulalas ni Pilosopo Tasio habang umaakyat sa bahay, no? Sa kanilang pag-uusap ay nabanggit ni Aling Doray ang tungkol sa purgatorio. Felipe na si Don Anastasio ay hindi naniniwala sa purgatorio. Napatayong bigla si Pilosopong Tasio. Sabi ni Pilosopong Tasio, hindi ba kamo kayo naniniwala? Di ba kanyo ako naniniwala sa purgatorio? Ulit niya. Sabi ni Pilosopo Tasio, alam ko pa nga ang kasaysayan nito. Alam ni Pilosopo Tasio ang kasaysayan nito. Si Pilosopo Dr. Jose Rizal, no? Nagpatuloy ang matanda, ang isang mananalig sa purgatorio ay mabuti, banal at makatuwiran. Dahil sa purgatorio ay hindi nalalagot ang pagkakaugnay ng mga buhay sa mga patay. No Limit Tangere po yan. Kaya yung sinasabi ng ating mga kaibayo na si Rizal daw ay hindi naniniwala sa purgatorio. Huwag po kayong maniniwala doon, no? Kasi hindi po yata nag-aral yan. Okay, nawawala po yung signal natin pero tuloy-tuloy po tayo. Ito naman po, isa pang kabanata, no? Ang title po ay Nagdurusang Kaluluwa. Ayan, ito. Dito rin po sa ano na yan, ito po ay nasa page 75. Sabi naman ni Rizal, ito. Masaya grupo habang hinihintay ang tawag ni Padre Salvi, no? Pinag-uusapan nila ang mga paraan kung paano sila magkakamit ng indulhensya plenarya, no? Naniniwala si Rizal, sinulat ni Rizal to, na kapatawaran sa naghihirap na mga kaluluwa sa purgatorio. Nagpaparamihan sila ng nakakamit na indulhensya at nagpapalaluhan sa isa't isa kung sino ang higit na may mabisang paraan para magkaroon ng maraming indulhensya para sa mga madasalin noon.
Okay, tuloy po tayo, nawawala yung signal, sabi rin nito. Okay. Para sa mga madasalin noon, no? Isa lamang indulhensya ay katumbas na ng kapatawaran para sa higit pang 1,000 taon sa paghihirap sa purgatorio. Even po si Dr. Jose Rizal sa kanyang sulat, naniniwala po sa purgatorio at indulhensya. Gaya ng sinasabi ng kaibayo sa pananampalataya, si Rizal daw at sa mga sulat niya ay hindi naniniwala sa purgatorio. That is wrong, no? Meron po tayong matibay na batayan na si Rizal ay naniniwala sa purgatorio, no? Hindi po 'yon hindi po 'yon dapat ninyong paniwalaan. Magbasa po kayo ng mga sulat ni Rizal, no? Yan po ang turo ng ating simbahan. Mayroon pong purgatory even sa Bible. Even sa Quran, no? Even sa Quran, meron po akong Quran, no? Meron po silang ating nawawala po yung ating sound, pero po ang Quran, no, naniniwala po doon sa tinatawag nilang Al-Arab. Meron po sila, ito po Quran po ito, no. Tinatawag ito nilang Al-Arab, no. Hindi po impyerno, hindi po langit, pero ang tawag nila ay Al-Arab sa Quran, no. Ito po ang sabi ng kanilang Quran. Mababasa po 'yan, ito po ay sulat, no. Ito pong Quran na to ay sinulat ni Abdul, no. Si Abdul Hanipa Arceo, no. Sabi dito, ito po, papakita ko po sa inyo na ito po ay totoong Quran, no? Hindi ko po ito iniimbento. Ayan. Quran po ito, no? Ito po ay sinualin ni Abdulatif Eduardo M. Arceo. Ito po ang sabi, no? Sabi dito sa Surah 7 46. Ito yung Al-Arab, yung intermediate state nila. At sa pagitan nila ay may isang takip o partition na nagbubuklod sa kanila. At sa Al-Arab, isang dingding na nasa mataas na lugar ay may mga tao na ang mabubuti at masasamang gawa ay magkapantay sa timbangan, na magkakakilala sa lahat ng mga tao ng paraiso at impyerno. Sa pamamagitan ng kanilang mga tanda, ang mga nasisipanahan sa paraiso, ang tanda ay sa pamamagitan ng kanilang mapuputing mukha, at ang nagsisipanahan sa impyerno ay sa pamamagitan ng kanilang maiitim na mukha. At sila ay tatawag sa mga nagsisipanirahan sa paraiso. Sino yung tatawag na naninirahan sa paraiso? Sino yung tatawag? Yung mga nandoon sa Al-Arab. Ito ang sabi naman na, sumainyo ang kapayapaan, at sa sandaling ito, sila ang mga tao sa Al-Arab ay hindi pa makakapasok dito, datapwat sila ay lubhang umaasa na makapapasok sa paraiso. See? Mayroong ang Biblia, ang Quran naniniwala na mayroong intermediate state na hindi mo na makakapasok, no? Hangga't nililinis sa kasalanan. Meron din po ang Quran na tinatawag na Al-Arab o yung intermediate state. Even po ang Quran, no? Kaya mag-isip-isip tayo, brother and sister, no? Mayroon. Even ang mga church father natin, meron po ako rito mga libro ng church father, no? Even ang non-canonical gospel, ito po, no, non-canonical gospel, basahin po natin. Meron ditong purgatory or prayer for the dead, no? Ito po ay mababasa doon sa Paul and Tekla. Si Tekla po, hindi po ito yung kapartner ni Goryo, no? Si partner po ito ni Saint Paul, no? Si Tekla, si Saint Tekla. Mababasa yan sa chapter 8 ng Paul and Tekla, chapter 8 verse 5. Sabi dito, basahin na lang natin dito sa 5. After the beast had been shown, Tryphena took Tekla home with her, no? And they went to bed, and behold, the daughter of Tryphena, who has dead, appeared to her mother, and said, Mother, let the young woman Tekla be refuted by you as your daughter in my stead, and desire that she should pray for me, that I may be translated to a state of happiness. Nagpapanalangin si Tryphena doon kay Saint Tekla na para daw siya ay makarating doon sa state of happiness, no? Upon which Tryphena, with a mournful air, said, My daughter Falconilla has appeared to me, and ordered to me to receive you in her room. Wherefore I desire, Tekla, that you will pray for my daughter, that she may be translated into state of happiness and to life eternal. Meron po, no? So, nakikita natin doon na mayroon talagang mga mayroon talagang
purification of death at mayroong purification of sin at saka prayer for the dead. So, makikita natin, no, even ang mga non-canonical gospel, they believe, no, actually, konti lang po ang aking munang mga binigay na talata dahil last pa dati, natalakay na natin ito, no, na meron na tayong maibinigay. Kasi panahon po ngayon, mamayang mga madaling araw, kailangan po nating ipagdasal yung ating mga ninuno, mga kamag-anak na yumao, na magtirik tayo ng kandila habang pinagdadasal po natin sila, na may makatagpo sila ng awa at habag doon, no? Doon sa state of happiness na kamta nila. Ito ay po sa mga early church father, ito po about purgatory. Sabi dito, no? Kung babasahin ng early Christian inscription, ayan, no? Sabi rito, "My mother is Eucharist and my father is Pius. I pray you, O brethren, to pray when you come here and to ask in your common prayers the Father and the Son. Maybe in your minds to remember dear Agape that the omnipotent God may keep Agape safe forever." Ito po ay naisulat. May prayer for the dead. Sabi pa ni Absercius of Hierapolis, no? Ito po. Sabi ni Saint Abercius Hierapolis, "The citizen of a chosen city erected this my lifetime that I may have in time of come a place in which to lay my body. My name is Abercius, the disciple of the holy shepherd who feeds the flock of the sheep on the hills and plants and who has great eyes the place. These things I Abercius commanded to written when I was on earth, and truly I was 72 years old. Let him who understand that this and everyone who agrees with a pray for Abercius." No? May prayer for the dead po. Yan po ay naisulat noong AD 190. May prayer for the dead na sila. Ito pa, sabi ni Tertullian ng Carthage, no? Si Sir Tertullian, no? Sabi ni Tertullian dito, "The allegory of the Lord in Matthew chapter 5 verse 25 to 26 is extremely clear. The simple is an meaning, beware unless as a transgressor of our agreement before God the judge, he deliver you over the angel who is to execute the sentence, and he command you to prison of Hades, out of which there will be no dismissal until the smallest even your delinquencies be paid off in the period before the resurrection. What can be more fleeting meaning than this? What is truer interpretation?" No? Nandoon po even si Tertullian, mayroong paglilinis, no, ng mga kasalanan sa ibang daigdig o sa ibang tinatawag natin underworld o sa ibang lugar, no. Ang tawag ng iba ron underworld sa ibang lugar, no. Sabi naman dito, no, ni Lactantius, no, sabi ni Lactantius, "When he shall have judged and right, he will also try them with fire. Then whose sins shall exceeded either in weight or in number shall be scourged." So, nawawala po yung signal natin. Sabi naman ni St. John Chrysostom, "Let us then give them aid and perform commemoration for them. For if the children of Job were purged by the sacrifice of their father, why do you doubt that when we too offer for the departed, some consolation arises to them, since God the petition of those who ask for others." No? AD 392. Siyan po ang sinabi ni St. John Chrysostom, no? Sabi naman ni St. Augustine of Hippo, "There is an ecclesiastical discipline, as the faithful know, in which the names of the martyrs are read aloud in the place of the altar of God, where prayer is not offered for them. Prayer, however, is offered for other dead who are remembered. It is wrong in pray for a martyr to whose prayers who ought ourselves be commended." No? So, may mga prayer for the dead. Kaya nga po mga kaindi, no, marami pa po ditong mga bumili po kayo nito, no, yung mga church father, they believe in for our venial sins, no. Marami pa po tayong mga katuruan na dapat nating malaman. Kung ang sasabihin ng ating mga kaibayo, lalo na yung hindi naniniwala sa purgatorio, ay
bahala po sila, basta ang importante po ang mga kaluluwa na ating mga yumao na pinupuntahan natin sa sementeryo, ay ipanalangin po natin sila, no? Upang mabigyan sila at upang makarating po sila, no? Pasensya na po kayo, nawawala po yung ating signal, no? Upang makarating po sila doon sa tinatawag nating state of happiness, no? Yung tinatawag nating everlasting life. Kaya mapalad po tayo mga kaindi na tayo ay mayroong ganong pananampalataya. Kung hindi naniniwala ang ating mga separated brethren, ipagdasal po natin sila at ang kanilang mga yumao, yung lalo na yung mga nawalang nakaalaala, no? Yan po ang napakahalaga, no? Ang ipanalangin natin ang mga yumao nating mga mahal sa buhay sa panahong ito at sa mga araw-araw, no? Ipagpe-prayer po natin sila. Kapag napanaginipan mo ang iyong mga mahal sa buhay na matagal nang yumao, isa lang po ang ibig sabihin niyan, i-pray, no? Pray much more and to pray much more para sa kanila. Kasi bakit? Yung iba pong mga kaibayo natin sa pananampalataya, pag nalibing na ang kanilang mga patay, hindi na po nila yun pinagdadasal. Bahala ka na dyan sa buhay mo sa sementeryo, no? Hindi po ganon. Meron tayong tinatawag na communion of saints, no? Kaya nga mayroong tatlong estado doon o tatlong estado o lugar o place sa Biblia, no? At nakita ko, no? Sabi niya ang napakaraming tao, no? Sabi niya doon sa Revelation, no? Ang lahat ng mga nilalang, no? Nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Diyos. Sino yung mga nilalang na underworld o nandoon sa tinatawag nating realm of dead o sa doon sa tinatawag nating nasa ilalim ng lupa, nasasamba sa Diyos? Sino yon? Huwag mo sabing impyerno yon, dahil sa impyerno hindi na pwedeng sumamba ang mga tao doon, dahil yon ay forever and ever damnation na para sa kanila. Ang mga nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa, maninikluhod at sasamba sa ating Diyos. Sino yung mga nilalang na nasa ilalim ng lupa, nasasamba at maninikluhod sa Diyos? Kaya nga meron tayong Church Triumphant, Church Militant, yung nasa ibabaw ng lupa, yung Church Triumphant, yung mga naging santo na, at yung Church Suffering o yung tinatawag nating Church Souls in Purgatory. Yan po yung mga nilalang na nasa ilalim ng lupa na mayroong pangtsansa, no? Na makarating sa buhay na walang hanggan, na wala sa iba nating mga kaibayo sa pananampalataya. Napalad tayo, mayroon pa tayong tsansa, no? Mayroong panapakalaki pang biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos para tayo ay linisin sa ating mga kasalanan. No, kung tayo ay namatay na mayroong mga kasalanang binyal sa pamamagitan ng sinabi ni Jesus, ang bawat isa ay dadalisayin sa apoy, yun po yung pagdalisay niya, yung kanyang abag at hawa, ang kanyang binuhos na dugo, yun ang tinatawag nating pagdalisay sa ating mga kasalanan. Meron tayong purification of sins, no? Purgatory is a place or state in which souls are purified after death from venial sin. Na yun po ang nililinis, hindi po yung mortal sin. Dahil ang mortal sin na nagawa mo at yung nakamatayan at hindi mo napagsisihan, wala ka ng chance dahil walang sino mang marumi na papasok sa langit. Revelation chapter 21 yan, nandoon, no? Walang sino mang papasok na marumi sa langit. Kaya sabi, magpaka-perfecto sa kayo. Sabi ng Biblia, si San Pedro, be perfect as your Father in heaven is perfect. Hindi nyo makikita na mukhaan ng Diyos kapag hindi kayo nagpakamatuwid. See? Doon po, kaya po ang habag ng Diyos dumadaloy po doon sa tinatawag nating state or place na purification process o sa terminong purgatory, no? Nililinis tayo. Kung gusto mong maraming mabasang purgatorio, bumili ka po ng Latin Vulgate, even sa Old Testament. Ang dami doon, purgatorium, purgator, purgationem, nandoon letra por letra, no? Kung gusto na lang mabasa, no? Nandoon po. So maraming salamat mga kaindi, no? Pasensya na po kayo kung tayo po ay nandito sa live natin sa page, dahil gaya na sinabi ko, meron po kaming konting nagawang error daw po sa YouTube channel natin, kaya medyo hindi po muna tayo makakapag-live, pero mapapanood din nyo po ito doon sa ating YouTube channel dahil i-upload po ito pagkatapos doon, no? Maraming salamat sa inyo mga kaindi at sa inyong patuloy na pagsunod para sa amin dito, no? Kung meron po kayong mga katanungan, magtanong po kayo para po
para po sa ating mga about sa prayer for the dead o whatever, kung ano pa man po ang inyong mga katanungan. Tandaan niyo po, no, hindi lang po sa araw ng October 1, October 31, November 1 at November 2 ang paggunita natin sa ating mga yumao, kung hindi po araw-araw po, gabi-gabi po, ipanalangin po natin sila para po sa kanilang paglalakbay sa buhay na walang hanggan. Gaya po ng protocol na ibinigay ng ating gobyerno na bawal pong pumunta sa ngayon po sinara na po yung sementeryo, no, wala na pong dadalaw hanggang November 4, no. Hayaan niyo naman po ang dumalaw sa inyo ay yung mga yumao nating mga kamag-anak, mahal sa buhay sa gabing alas 12 ng November 1. Hayaan naman po natin silang tayo ang kanilang dalawin dahil hindi po tayo makadalaw sa kanila. Hayaan mo naman po na sila naman ang dumalaw sa atin. So mga kaindi, no, hintayin natin, malay mo dumalaw, no, pinagbibigyan ng Diyos ang kahilingan ng mga taong gano'n, no, kagaya ng hiling ni Saul na gusto niya makausap, no, pinagbigyan si Saul dahil si Saul ay under depression, no, kaya nagpakita yung kaluluwa ni Samuel, no, na nananahimik, no, nagpakita, no. So maaari din mamayang gabi mga kaindi, no, yung mga gustong managpanalangin at sasabihin sa'yo, Brother Mel, pinadalaw kita dahil hindi mo na ako napapagdasal, no? Malay mo, kaya hayaan naman po natin, bigyan natin ng pagkakataon ang mga yumao nating mga kamag-anak, ang mahal natin sa buhay, na dalawin naman tayo mamayang gabi ng madaling araw by November 1 and November 2, no? Sila naman po ang dadalaw sa atin dahil hindi tayo pwedeng dumalaw sa sementeryo at yun po ay hanggang November 4. Hayaan nyo po, no, pagbigyan, kung may kumakatok sa inyo this oras ng gabi, ay baka yan na po yung inyong dalaw, no? Baka yan na po yung kakatok sa inyo ng madaling araw, baka yan na po yung mga yumao ninyo na nangangaluluwa, dinadalaw po tayo sa this oras ng madaling araw ng November 1 at November 2. Tandaan nyo po, no? Tandaan nyo po, ang simbahan po ay hindi po nag-a-allow doon sa tinatawag na Halloween party na katatakutan yung mga sinusuot na mga maskara. Hindi po turo ng simbahan. Bukas po, abangan nyo po muli dito sa ganito ring oras si Ed Iskalawag, no? Darating po dito si Ed Iskalawag at inyong makasaksihan ang pagbabalik ni Ed Iskalawag para sa ating pagtalakay sa mga multo, mga engkanto, mga kung ano-ano mga nakakatakot na bagay. Tatalakayin natin yan. Mayroon bang tikbalang, mayroon bang maligno sa Biblia, mababasa ba yan, yung mga gano'n, no? Meron po, babasahin po natin, tikbalang, multo, maligno, Bibliang Tagalog, mababasa natin yan. Abangan nyo po bukas si Ed Iskalawag, makikita nyo po sa November 1 ng gabi na to, no? Abangan nyo po muli ako sa susunod. Hanggat hindi po tayo pwedeng mag-live doon sa ating In Defense of the Truth, dito po tayo makita-kita para po sa paghahayag ng katotohanan para sa ating simbahan. Hanggang sa muli, no? Patuloy po nating ipanalangin ang mga kaluluwa nating yumao, mga kaluluwa ng ating mga yumao, yung mga namatay na, lalo-lalo na yung walang mga nakaalaala, no? Sa pamamagitan po ng pag-o-offer natin ng panalangin para sa kanila, ang kanilang hinihintay at hinihinging awa at habag sa Diyos, ibubuhos po sila. Ipamisa po natin sila. Kaya nga po yung ating partner na si Sis Marilo nang hingi po, no, nakailang page na yata ito ng mga isinulat, no, wala pong bayad yon. Bakit po? Meron pong nagbibigay po para po magkaroon po at ihatid doon. Actually, pag nagpapamisa po tayo sa mga souls in purgatory, may babayad po yan sa simbahan. Pero ba't sa hindi po wala? Dahil mayroon pong nagbibigay ng sponsor at doon po namin ibinibigay yung mga iba at ibinabahagi po namin sa simbahan para sa souls for the dead, prayer for the souls at saka mass for the souls, no, mga intention, mass intention doon po, no, meron po kaming budget doon, no, para po sa mga kaluluwa na nasa yumao na o na kung nasa kabilang buhay na, meron po mga intention prayer, meron po, bakit? Meron pong mga mabubuti at cheerful giver na nagbibigay noon at binabudget namin yon, doon namin inilalagay para yung mga pamisan po ninyo, gusto nyo mas intention na hindi po kami nangining bayad, bakit? Mayroon pong nagbibigay doon, hindi po na namin i-mention ang inyong name. Siguro nakatatlong yellow pad na ng back to back si Sister Nad, no, para ipamisa yung mga souls in purgatory. Wala po kami hiningi, pero meron pong mga nagpadala para ipambayad doon sa mga
souls prayer intention at mass intention sa mga souls in purgatory. Maraming salamat sa inyo. Hindi na po namin i-mention ang inyong name kung sino-sino po kayo, no? Maraming salamat sa inyo, no? Si Lord na po ang bahalang magbabalik ng siksik, liglig at umaapaw pa. Hanggang sa muli, bukas po ngayon ninyo ang paghahayag ni Ed Iskalawag tungkol sa mga bagay na katatakutan na lagi nating napapanood sa TV, marami tayong naririnig ng mga kababalaghan, no? Ating pong tatalakayin dito, no? Hanggang sa muli, ito po si Brother Melchor. Maraming pong salamat at pinapaalala ko po, bukas po araw ng linggo, tayo po ay magsimba. Alalahanin po natin ang mga kaluluwa ng mga yumao nating mga kamag-anak, lalong-lalo na po yung walang nakaalaala at ganon din po even ang mga separated brethren natin, ipagdasal din po natin ang kanilang mga kaluluwa na hindi naniniwala sa prayer for the dead. Nandito po ang simbahan at mag-aalay po ng pamisa at panalangin para sa kanila sapagkat sila rin po ay nakalibing sa sementeryo nating mga Katoliko. Kaya hindi pwedeng hindi natin sila ipagdarasal. Doon din po sila nagsusumiksik, no? Maraming salamat mga kaindi sa inyong patuloy na pagsubaybay para sa amin at sa lahat ng mga taong patuloy na nagbibigay suporta para sa ating lahat, no? Babasahin ko po muna yung inyong mga katanungan. Actually, marami po kayong mga katanungan dito, no? Okay, no? Sabi na, lakasan mo, konti bro, full na volume ko sa CP ko, mahina kasi. Sa signal po yon, no? Volume Bromel, hello, hi Bromel, God bless Bromel, praise God, no? Volume Bromel, mahina po kasi unang-una sa signal po siguro yon kaya mahina, no? Kasi naglo-loading po yung ating ano rito, no? Ganda ng background, Bromel, Raymond Montong, no? Agustin Montero, Gatoteo, Bromel, good topic. Mahina po audio share. Bromel, pakilakasan ng audio. Okay, hello Bromel. Mahina, so, kaya po mahina yung ating audio. Pasensya na po kayo, no? Kasi po may paparating pong bagyo. Kaya po laging loading tayo ng loading, no? Pasensya na po kayo, no? Loading ng loading. So maraming salamat sa inyo, no? Okay. So, pasensya na po kung mahina yung ating audio dahil po yon sa signal na talagang may paparating na bagyo. Maraming salamat mga kaindi hanggang sa muli nating pagtalakay para po sa ating pananampalataya at mga katuruan sa simbahang Katoliko, no? Salamat po sa inyong lahat, no? Salamat po. Salamat yung audio po natin kaya po mahina dahil po nakita niyo po laging napuputol po yung ating signal loading po ng loading, no? Pasensya na po kayo kung talagang mahina po talaga yung aming signal ngayon dito. Pasensya na po, no? Basta ang importante po nandito po tayo maghahayag ng katuruan at katotohanan sa turo ng ating simbahang Katoliko. Hanggang sa muli, ito po si Brother Melchor Manalili na nagsasabing God bless us all. Mabuhay po tayong lahat. Huwag po ninyong kalilimutan. Mamayang gabi po, ipagdasal natin ang ating mga yumao at ang kanilang mga kaluluwa naway maging mapayapa at makarating doon sa buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon Diyos. Huwag po kayong matakot. Baka malay nyo, totoo po yung sinabi ko na sila naman po ang dadalaw sa atin. Hindi po kinakatakutan ang mga kaluluwa ng mga yumao nating mga magulang, no? Hindi po yung kinakatakutan, no? Okay po, so maraming salamat po. God bless us all. At patuloy po natin ipagdarasal ang nangangailangan ng kagalingan at ng kanilang mga prayer intention, no? Patuloy natin ipagdasal si Margie Kuo, si Sneng B, si Sis Chris Velasco at si Sis Evelyn Benaflor, no? Lahat po sila at iba pa, no? Si Quijones, ang kanyang intention, si Mitzi, no? Lahat po sila ay nangangailangan ng ating mga panalangin, no? Sa tulong ninyo, yung merong actually merong cancer, no? Nung na-findings ng doctors nung kinoperahan, wala na raw po. Sabi po ng nag-testimony sa akin at nag-text. Yan po ang nagagawa ng panalangin natin. Basta sama-sama tayong panalangin, pinakikinggan po tayo ng ating Panginoon. Purihin natin ang Diyos, glory to God. Dahil sa Kanya, pinakikinggan ang ating mga panalangin. Kahit po tayo ay makasalanan, kahit pa tayo ay patuloy na nagkakasala, pero ang intention natin ay para sa ating kapwa at sama-sama tayong nananalangin. Pagkakaloob po ng Diyos ang maganda at napakapagmahal na kahilingan natin para sa ating kapwa. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyo mga kaindi.
At magkita-kita po tayo uli bukas at abangan po ninyo bukas na bukas si Ed Iscalawan. God bless us all. Mabuhay tayong lahat. Glory to God. Amen. Amen. No? Salamat sa ibinigay sa aking damit ni ano pangalan nito? Ni Milag. Ito po yung binigay niyang damit sa akin. So maraming salamat kay Adrian Milag na nagbigay ng ano rito, no? Sabi niya, bro, isuot mo. No, salamat, no? Salamat sa nagbigay ng t-shirt na sabi niya, bro, gusto ko makita mong isuot mo, no? Salamat po. So yung mga patuloy na nagbibigay ng material, financial, spiritual, yun po ang hindi ko i-mention dito dahil si Lord po ang magbabalik sa inyo, sa inyong pamilya ng siksik, liglig at umaapaw pa. God bless us all. Mabuhay tayong lahat. Amen. Amen. Glory to God. Salamat po. Hanggang bukas muli. Magkita-kita tayo sa portion at special Halloween ni Ed Iscalawag. Amen. Salamat po, no? John Kyle Eugenio, no? Bukas po, magkita-kita tayo. Salamat po sa inyong lahat. Viva Iglesia Católica, Pro Deo et Ecclesia. Viva Iglesia Católica, Viva Cristo Rey, Ave Maria, Gracia Plena. Amen.